Nag-uusap ang babaeng guro at isang estudyanteng yan sa isang eskwelahan sa Pototan, Iloilo. Dinuro-duro ng guro ang estudyante hanggang sa sinabunutan na. Ayon sa ina ng estudyante, inutusan ng guro ang kanyang anak na lagyan ng bato ang isang trapal. Pero hinagis daw ng estudyante ang bato kaya nagkapira-piraso ito at tumama sa mata ng guro na kanyang ikinagalit. Tumangging humarap sa kamera ang principal ng paaralan pero sabi niya, humingi na ng tawad ang guro. Distance learning muna ang estudyante dahil nahihiya raw siya sa nangyari. Desidido namang magsampa ng reklamo ang mga kaanak ng estudyante. Tumanggi magbigay ng pahayag ang guro. Ang DepEd Schools Division ng Iloilo ipinabalik sa paaralan ang ulat ukol sa pangyayari dahil may mga kulang daw na detalye. Wala mang bagyo o low pressure area, uulanin pa rin po ng husto ang ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rain sa mga susunod na oras sa ilang panig ng Northern at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Asahan po ang heavy to intense rain sa ilang lugar, partikular sa Kabisayaan, na maaari pang magdulot ng baha o landslide. Ilang bahagi pa rin po ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang uulanin pa rin bukas at sa linggo. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan sa Visayas at ilang panig ng Bicol at Caraga Region. Easterlies naman sa ilang pangbahagi ng Mindanao habang hanging amihan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Sa kabila po ng ulan, patuloy ang mararanasang init at alinsangan sa ilan namang lugar. Posibleng umabot sa extreme caution level ang heat index na 41 degrees Celsius sa Zamboanga at Cotabato City. 40 degrees Celsius naman sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Habang dito po sa Metro Manila, 33 hanggang 34 degrees Celsius ang heat index na aasahan ngayong araw. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita tayo sa Visayas at Mindanao kasama ang GMA Regional TV. 2 beses nilooban ng isang lalaki ang isang simbahan sa Cebu City. Kasi ano nangyari? Tinarget ng nahuli kang nakawatan ang mga mikropono sa loob ng simbahan. Kita sa CCTV ang pagpasok ng lalaki sa Lorenzo Ruiz Parish sa Barangay Tisa dito sa Cebu City. Nagpunta siya sa bandang itaas kung saan pumupwesto ang choir at saka kinuha ang 2 mic. Pagkatapos nito, nakuha pa niyang pumunta sa altar para mag-antala o sign of the cross. Ilang araw bago ang nahuli kam na insidente, nauna nang ninakaw ang 2 ring mikropono ng simbahan. Ayon sa isang choir member, laging may bukas na pinto sa simbahan para sa mga gustong magdasal. Hindi pa rin daw inire-report sa pulisya ang mga insidente. Umaasa kasi ang pamunuan ng simbahan na ibabalik ang mga mic ng kawatan o ng nakabili nito. Update naman tayo sa utos ng Department of Transportation tungkol po sa toll sa North Luzon Expressway. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, ilibre ang toll sa bahagi ng North Luzon Expressway na apektado ng nasirang tulay sa Marilao, Bulacan. Yan ang utos ng Transportation Secretary Vince Dizon sa LX dahil sa perwisyon dulot ng aksidente. Oras raw ang ginugugol ng mga motorista dahil sa nasirang tulay sa Marilao at hindi raw katanggap-tanggap na 2 linggo pa nga abutin para makumpuni ito. Kaya naman bukod sa utos na ilibre ang toll, inutusan din ng DOTR ang NLEX na gawing 1 linggo na lamang ang pagkukumpuni ng tulay. Pinagpapaliwanag din ng NLEX kung bakit pinayagang dumaan ang sobrang taas na truck. Ganon din yung driver at kumpanya ng truck kung bakit naman ito dumaan doon. Pinadalagdagan din ng DOTR ng lanes na pwedeng dumaan ang mga motorista. Sa ibang balita naman, Connie, nagharap at patuloy na nag-uusap ngayon sina Dizon, LTFRB Chairman Attorney Choky Liguaris III at ang Transport Group na Piston para pag-usapan ang PUV Modernization Program. Pinag-uusapan ngayon ng DOTR at ng grupo ang kahihinat na ng programa na hinihiling ng grupo na ibasura na. Sa kaugnay na balita naman, Connie, na nawagan din si Dizon sa isa pang transport group na Manibela na huwag nang ituloy ang 3 araw na transport strike simula sa Lunes. Dati na raw nakiusap si Dizon sa grupo pero hindi raw ito tumalima. Pakiusap na lamang ni Dizon na huwag magtulot ng perwisyo ang mga jeepney driver na sasali sa kilis protesta sa kapwa nila mga driver at sa mga motorista sa Lunes. Patuloy naman natin hinihinga ng pahayagang NLEX tungkol sa utos na yan ni Secretary Dizon. Connie?
Maraming salamat, Joseph Morong. May job fair po ngayon ang Department of Migrant Workers sa isang mall sa Quezon City bilang pagdiriwang ng 2025 National Women's Month. Detalye niyan sa ulat on the spot ni JP Soriano. JP? Connie, nasa 3,470 na trabaho ang inaalok nga mula sa 13 licensed at accredited recruitment agencies ng DMW at dito nga po yan sa isang mall sa Quezon City. Yung mga nag-a-apply po rito ay nagdanais po na makapagtrabaho sa mga bansang gaya ng Saudi Arabia, Oman, UAE, Hungary, Taiwan at iba pa. Sila po yung mga naghahanap ng manggagawa para sa kanilang mga hotel industry, hospitals, naghahanap din ng caregivers, skilled workers gaya sa manufacturing, factory workers, mga babaeng manggagawa para sa cruise ships at may mga opening din para sa mga beautician na pwedeng magtrabaho sa mga salons, nail spa at iba pa sa Middle East. Halos 3,000 aplikante ang nagpa-pre-register, Connie, pero may mga humahabol pa. Ang mga paunang sahod po para sa mga matatanggap na aplikante may tuturing daw na competitive ayon sa DMW. Halimbawa raw, yung mga nurses sa Middle East na nasa 5,000 riyal o mahigit 72,000 pesos kada buwan ng sahod. Ang mga factory workers naman sa Taiwan ay maaaring kumita ng 60,000 pesos pataas. Pero syempre hindi pa kasama dyan yung mga benefits at paalala po, Connie, mga kapuso ng DMW, tanging sa mga licensed recruitment agencies nang mag-apply. Makikita po ito sa website ng DMW. Tignan ko merong aktibong job order at huwag pong papatol sa mga trabahong inaalok sa social media. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, JP Soriano. National Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Nakalabas na sa ospital ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa anak niyang si Vice President Sara Duterte. Ang iba pang update sa mainit na balita hatid ni Mariz Umali. Why should he not go back? I mean, as far as I'm concerned, he's been illegally detained here and he should go back to the Philippines as soon as possible. Yan ang tugon ni Attorney Kaufman ang tanungin kung anong reaksyon niya sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na gagawin nilang lahat ng hakbang para mapauwi ang dating Pangulo sa Pilipinas bago pa ang confirmation of charges hearing sa September 23. Tumatakbong mayor si dating Pangulong Duterte sa Davao City. As a resident of Davao City, gusto ko talaga i-demand na, kasi boboto ko sa kanya, and paniwala ko naman mananalo talaga siya kasi base sa mga surveys namin, napakalayo niya doon sa kalaban niya. No? Gusto ko din talaga i-demand na nandun yung mayor namin, nagtatrabaho para sa syudad. Nang tanungin namin si Vice President Sara kung paano ito gagawin gayong nakakulong ang ama. Dapat we-exhaust all means possible. Whether it is written in law or it is not written in law, except anything illegal. Sabi ko nga, nothing illegal. Walang, nakalagay sa batas na pwede mag-revolution. Nang tanungin kung hihilingin nila ang libreng assistance o serbisyo ng OPCD o Office of Public Counsel for the Defense. There's no need for the OPCD. I think that's the unit that you're referring to. They're a very important unit at this court. What I can say that there are many, many supporters who I'm sure would gladly give out of their own pockets to ensure that the former president will return to the Philippines as soon as possible. Sa ikatlong pagbisita ni Vice President Duterte sa ama sa Skowheningen Prison, sinabi niyang nailipat na sa regular na detention cell sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na raw siya sa hospital part ng pasilidad. Oo, nakalabas na siya sa hospital. Pero may access pa rin siya sa nurses and doctors 24 hours. Na-meet ko yung dalawang nurse niya. Nag-check ng blood sugar niya yung isa. Kumusta raw po? And then yung isa yung nagsundo sa kanya. Yung blood pressure and all the vital signs. Kumusta Blood po? sugar yung chinek. 4 times a day daw yung checking ng blood sugar niya. Darating din daw dito ang kanyang inang si Elizabeth Zimmerman para dumalaw sa dating Pangulo. The mother is coming. Wala pa lang Kailan, siyang ma? date. Wala pa siyang date. No? Pero nakuha na po nila yung mga Schengen visa po. Kompleto na. Merong Schengen talaga na dati Yung pa na visa ang mother ko. And then, I think nag-decide siya Okay. last night na pupunta siya dito. Whether or not makapasok daw siya, pupunta daw siya.
Hindi naman masabi ni Vice President Duterte kung sino sa mga kapatid niya ang makakakuha ng Schengen visa bago mag-March 28 na kaarawan ng dating Pangulo. Pampalipas oras daw ng dating Pangulo ang panonood ng TV. Tinanong ko lang siya anong ginagawa mo sa loob, and then he said na nanonood ako ng TV kasi may TV, may access sila sa TV. Nag-request siya ng dental floss. So, sabi ko doon sa nurse, paano kami makabigay ng dental floss sa kanya. So apparently merong tindahan doon sa loob na pwede silang bumili. I-charge lang sa account nila. So isa yun sa mga kailangan ko asikasuhin. Sabi yung guard na he's a nice man. Sabi ko, he's more than nice. He's a very good man. Dumating na rin dito ang isa pang foreign lawyer para makausap at ma-interview ni Vice President Duterte para maging bahagi ng defense team bilang co-counsel. Kinumpirma naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nag-apply na siya ng political asylum dito sa the Netherlands. Sa ngayon, nananatili raw siya sa isang pasilidad na 3 hanggang 4 na oras mula sa The Hague. Giit niya kahit daw application pa lang ay hindi siya pwedeng hulihin o sapilitang pabalikin sa Pilipinas. Nirerespeto naman daw ni Roque kung hindi siya piliing abogado ni Vice President Duterte kahit piliin siya ng dating Pangulo. Mula rito sa The Hague, Netherlands, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. May pakulo sa isang flight ang pop star na si Justin Timberlake. Ladies and gentlemen, welcome to the JT Live 25 South American. Tinake over na kasi ang narration part ng safety demonstration para kwelang mag-inform sa mga pasahero. Nangyari yan bago mag-take off ang sinasakyang eroplanong pa-Argentina para sa kanyang The Forget Tomorrow World Tour. Matapos mag-safety demo, inisa-isa rin ni Justin ang iba pang lugar sa South America na bibisitahin niya sa kanyang tour. Naaliw naman ang mga pasahero sa kwela at bigla ang paandar na yan ni Justin. Kung sa Pilipinas, kapag mainit mall ang galaan, sa Finland naman may sauna. Pero ibahin natin ang pakulurian dahil ang sauna, carousel experience daw. Abay for the go para sa relaxation. Eto na nga, yan po yung mga sauna na itinayo sa gitna ng isang tila ice carousel sa nagyayelong lawa sa Tampere, Finland. Ang paandar na yan, double purpose. Magre-relax ka na, mag-enjoy ka pa dyan. At habang nagpapapawis ka kasi sa mainit na steam sa loob ng sauna, umiikot-ikot naman ang ice carousel na kinatatayuan ng 2 sauna tents. Isa lang yan sa 80 ice carousel na gawa ng lalaking record holder para sa pinakamalaking ice carousel sa mundo. Wow!